Jaime Feliciano Selvino, Rosa Antonio Patricia Ann, Raimundo Fernando Dean, Raquel Loreno Elda Edmond Elizalde, Victor Rosalina Amando Narciso, Carmen Eliseo, Luciminda Alfredo Leona Amado, Victor Rosalina Armando Narciso Carmen, Caridad Nenita Antonio, Aurora Bonifacia Santiago Carolina, Lito Adelaida Manuel Jr., Manuel Sr., Eloisa Kathleen Jaime Pauline, Rosalinda Raimundo at Crescenta, Ambrosio Democrita Bibina Wilfreda, Maxipina Jesus Robito Marcial, Apolonio Alejandra Agapita Joscoro, Gerardo Dominga Alejandro Juana Rufino, Alberto Honorio Basalisa, Angelito Lucas Rolando, Loreto Rodrigo Francisca Ferdi Estela, Raimundo Mariana Dolores Victoriano, Nadelito Ricardo Adones Natividad, Mary Floresia Macheta, Nerito Mercedes Ayesha Dil Benito, at ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio, at ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala pa. Pandaigdig na araw ng mga lolo at lola at mga may gulang. Linggo ng Misyong Pilipino. Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Ngayong taon ng Jubileo ng Pag-asa, tinatawagan tayo ni Papa Leon na manalangin para sa kapayapaan ng daigdig. Liturhiya. Ang simula ng rito ng pakikinabang ay ang pagdarasal ng Ama namin. Dito, hinihiling natin bago mabigyan ng kapayapaan, na patawarin tayo sa ating kasalanan para ng pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin. Turo ng simbahan. Ang aming panalangin ay niyayakap ng lahat ng taong nagdurusa dahil sa digmaan. Aming idinadalangin ang katatagan ng kalooban at katiyagaan sa mga nagsikap na gumawa para sa kapayapaan. Mula sa panalangin para sa simbahan sa China, ayon kay Papa Leon, ika-14.
Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Bilang panimula sa banal na misa, makisang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magtiyaga tayong humingi sa Diyos ng tanging hangad ay ang ating ikabubuti. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. O sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kodero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, namagitan si Abraham para sa Sodoma at Gomora. Dahil dito, nangako ang Panginoon na hindi lilipulin ang mga lungsod kung may matatagpuang 10 matuwid roon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham.
Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao ng may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapanghasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatan magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 laman ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya. Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mamanghas puli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon, muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko, kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong awit na pasalamat. Sarap ng mga anghel, puparin kitanggalan. Sarap ng iyong templo ay yuyuko at kagalang. Pupurin kita roon, pupurin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas ang anak ko.
Diyos mong Panginoon ay dakila at mataas. Hindi niya nalilimot ang aba at mahirap. Kumublima ay kita niya yung hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Nahandang harapin mo, mapupusok ko, away. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tundin lahat. Ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magagana. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ng pagkapako sa krus kay Jesus, pinawalang bisa na ng Panginoon ang kasulatang laban sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y bininyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayo mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Espiritong Diyos, anak, ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsang nananalangin si Jesus
Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang malagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang malagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin nyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ng isa sa inyo inagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba nyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba nyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. At ang linggo pong ito ay tinalagading pandaigdig na araw ng mga lolo at lola, mga senior citizens. Nagkataon po kahapon ang kapistahan ni Santa Ana at si San Joaquin. Sila po yung mga lolo at lola ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong araw na ito, kasama sa panalangin po natin, yung mga nakatatanda natin mga kapatid, mga lolo at lola, mamaya po may special prayer para sa kanila. Ito rin po ang linggo ng Misyong Pilipino, bagamat pakiusap po ng ating minamahal na obispo, na kung pwede, nasa halip na yung second collection para sa linggong ito, ay gawin para sa mga kapatid nating na masigit at lubos na nasalanta ng bagyo. Kaya yung second collection po, ilalaan po natin, at bukas po, diretso po, bibigay ko kung ano man yung malikom, bilang bahagi para itulong sa mga kababayan natin, partikular sa alam ko po sa Bulacan, sa Diocese ng Malolos, para ibahagi. Yun po. Mga minamahal na kapatid, isang mahalaga at malaking bahagi ng ating buhay sa araw-araw ay ang pagdulog natin sa panalangin sa ating Panginoon. Lalo na siguro, damang-dama natin ito sa nakalipas na isang linggo, na parang wala nang katapusang ulan.
baha. Ewan ko kung ito'y tatawagin new normal. Di ba, nakakasawa na yung ulan at yung baha. Pasulpot-sulpot, sabi nga, yung ulan. Kung paano marami po tayo, sa totoo lamang marami tayong mga daing at kahilingan na inihahain sa ating Panginoon. Hindi tayo, sabi nga, nauubusan ng maaaring hingin sa Kanya. Marami tayong problemang gustong malutas, masolve. Kagalingan sa sakit o karamdaman, kaginawahan sa gitna ng kahirapan, kaayusan sa gitna ng mga kaguluhan at kalituhan, maganda at kaaya-ayang buhay, at marami pang iba. Mga kapatid, sa linggong ito, tinitiyak sa atin, lalo na sa pamamagitan ng mga pagbasa, ng lahat ng ating mga dasal, ang ating mga panalangin, ay tinutugon ng Panginoong Diyos. Walang anumang kahilingan ang hindi ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon kung ito'y ang hihingin natin. At dito'y pinamamalas sa atin ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Lahat ng mabuti ay ibibigay sa atin. Hindi niya hinahangad ang ating kapahamakan. Sa halip ay ang ating kapakanan at kaligtasan. Mga kapatid, narinig po natin sa unang pagbasa, ito'y madalas na pamilyar tayo mula sa aklat ng Genesis. Ikinwento ang balak na paggunaw sa Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan nito. Sa dahilang dito, nakatira yung mga kamag-anak ni Abraham na sina Lot at ang kanyang pamilya. Alam nyo, nakiusap si Abraham sa Panginoon. Sabi niya, kung mayroon pong 50 taong mabuti sa lugar na yon, lilipunin pa ba nyo ang Sodoma at Gomora? Sumagot ang Panginoon na hindi niya itutuloy ang paggunaw dahil sa 50 taong ito. Hindi doon natapos yung tagpo. Sabi po doon, ibinaba ni Abraham ang bilang. Kung 45, 45. Kung 40, kung 40, kung 30, kung 20, hanggang doon sa kahuli-hulihay, umabot ang bilang sa 10. Tumugon ng Panginoon na hindi niya itutuloy kung may 10 mabuti. Sa makatwid, wala pang 10 taong mabuti ang nalalabi sa mga lunsod na ito. At tumigil na si Abraham dahil siguro napahiya na siya at natuloy ang paggunaw sa Sodoma at Gomora. Pero ganun pa man, hindi pa rin ipinagkait ng Panginoon ang hangarin ni Abraham. Naligtas ang pamilya ni Lot na may bilang na 5. Sinasabi na kung siguro hindi tumigil si Abraham sa 10, kung ibinaba pa niya sa 5 na lang, marahil hindi nagunaw ang Sodoma at Gomora. Gayunpaman, ipinagkaloob pa rin ng Diyos kay Abraham ang nasa puso niya at kalooban. Naligtas pa rin ang pamilya ni Lot at itong isang patunay. Lahat ng mabuting bagay ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga tapat sa pananalig sa Kanya. Sa bahagi naman ng mabuting balita, ang ebanghelyo na binasa ko mula kay San Lucas, natunghayan po natin ang pagtuturo ng Panginoon sa panalangin Ama namin. Tinuruan niya ang kanyang malagad
At ang panalangin ito, naglalaman ng lahat-lahat na maaaring hilingin ng tao sa Panginoon. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Wala nang iba pang mahihiling sa Panginoon sa panalangin na ito. Pero dapat din natin bigyang pansin na una sa mga ito ay ang pagkilala sa kapangyarihan, kadakilaan at paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sabi po ng panalangin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. At pagkatapos, dinugtong ng Panginoon ng isang kwento. Isang kwento ng paghingi ng tulong ng isang kaibigan na nasa kagipitan sa 10 oras ng gabi. Ang sabi ng Panginoon, hindi man ito bumangon dahil sa pagkakaibigan. Babangon ito at ibibigay ang hinihiling ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito, dahil sa pangungulit nito. At sinabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. At pagkatapos, idinugtong ng Panginoon, kung kayong masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak na humihingi nito, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ito ang katiyakan na hindi tayo kailanman pahihindian ng Panginoon sa lahat ng mabubuting bagay na hinihingi natin sa Kanya. Sabi nga po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, dahil kay Kristo pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Kaya nga may katiyakan tayo na lahat ng mabuti ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng mga pagpapala na kailangan natin, ipagkakaloob sa atin. Amen po ba yun? Naniniwala kayo? Ito ay dahil sa anak niyang si Kristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Ginawa na niyang lahat. Kahit ang sarili niyang buhay ay ibinigay para sa ating kaligtasan. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba ang mahihiling natin na hindi may bibigay sa atin? Naibigay na niya kahit na ang kanyang sariling buhay para sa atin. Mga kapatid, kailangan napakahalaga ng tiyaga sa pananalangin. Kailangan ng katatagan sa pagdulog sa Panginoon. At higit sa lahat, kailangan ng pagtitiwala na kailanman hindi tayo pababayaan, di pahihindian ng Panginoon sa ating mga panalangin. Dasalin natin ang panalangin na taos sa ating puso, nang may kababaang loob, nang may lubos sa pagkilala at kabutihan, kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, manalig tayong lahat ng makabubuti sa atin
ay handang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang nasa langit, sa pamamagitan ni Kristong nangako sa atin, humingi kayo at kay bibigyan. Ating isamo, mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Mapagmahal na Ama, tingin ang aming pagsamo. Ang Simbahang Katolika sa pamumuno ni Papa Leon, kaisa ng mga misyonerong Pilipino, naway magsikap mapalalim ang buhay panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga kabataang maraming pinagkakabalahan, naway mag-ukol ng panahon sa pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga may sakit, naway tumibay sa kanilang pananalangin, habang nakikisa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang pananalangin nawa nating matulad sa mga may kulang na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pasanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga tapat na yumao, naway muli mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Tahimik nating idulog ang ating mga natatanging kahilingan. Makapangyarihang Diyos, ang iyong kabutihang loob ay higit pa sa aming inaasahan at sa pamamarang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha tungayan mo, si Kristo sa dambana, yayamang para kami matubos siya'y nagkusa na maging hain mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, para sambahin ng mga bansa ang iyong dakilang ngalan. At sa lahat ng puok ay maiyalay sa iyo ang handog na dalisay, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon, siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod ang lahat. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo naming Papa, ti Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, itinuro sa atin ng Panginoon kung paano tayo tatawag sa ating Ama sa Langit. Ngayon, sama-sama tayong tumawag sa Kanya sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin, at huwag mo kaming sa tukso at yasya. Iniling namin kami Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatean tayo.
Narito si Jesus, siya na tumutugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pagmamahal sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Oh, ikaw
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahuhubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. San Isidro Labrador, magsiupo po ang lahat sumandali. Mayroon po tayong second collection. Ito po ay bilang pagtulong sa mga komunidad na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po yung panghuling panalangin, meron po kasing yun ang special prayer para sa mga lolo't lola sa linggong ito. Sa mga senior citizen, anyaya ko po magsitayo yung mga mas nakatatanda kung aaminin po ninyo. Yung mga nakatatanda na naririto, ang katandaan ay isang biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ang mga nakatatanda ay may pagkakataon na ibahagi sa atin ang yaman ng kanilang karanasan at buhay bilang mga Kristiyano. Kaya kasama nila magpasalamat tayo sa Diyos nga sa pag-aalala natin kina Santa Ana at si San Joaquin, ang lola at lolo ng Panginoong Hesus. Hilingin natin na basbasan sila ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, basbasan mo ang iyong mga lingkod na pinagkalooban mo ng mahabang buhay. Itulot mo na lagi nilang madama na ikaw ang kanilang kapiling upang sa kanilang pag-alala sa mga nakaraang pagkukulang, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong awa at sa kanilang pagharap sa kinabukasan, manatiling matibay ang kanilang pag-asa at pagtitiwala sa iyong pagkakandali. Amang mawain hindi mo pinababayaan ang mga tapat sa iyo at patuloy mong kinakalinga ang mga anak mo hanggang sa kanilang katandaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga kapatid naming ito na yayamang pinagkalooban mo sila ng mahaba at kasiyasiyang buhay.
Marapati nawa nila ang kaganapan nito sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tunay na sila po kung ano man natin ang narating sa panahong ito ay utang natin sa mga nakatatanda, kaya pasalubungan natin sila ng palakpakan. Magsitayo tayo ngayon para sa huling panalangin. Ama mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng paghubog ng iyong bigay o pagtubos na iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, manalig ng inyong panalangin ay dinidinig na ng Diyos. Salamat sa Diyos.